Paano kung isang araw ay bigla ka na lang hindi nagising sa loob ng 20 years? Ito buddy ang heartbreaking at the same time ay inspiring na kwento ng isang prinsipe na may pangalang Al-Walid bin Khalid Al Saud, or we can all call him the Sleeping Prince ng Saudi Arabia. In short, you see, kung pamilyar kayo sa nagdaang trend kung saan viral ang mga porsyento o tsansa ng isang tao kung saan ito ipapanganak dito sa mundo, ay itong si Sleeping Prince ay hit the jackpot. Paano ba naman kasi si Prince Al-Walid ay ipinanganak noong April 18, 1990 sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Saudi Arabia. Anak siya ng prinsipe na may pangalang Prince Khalid bin Talal, pamangkin naman ni King Salman at apo ng yumaong si King Abdulaziz, ang tinaguriang founder ng modern Saudi. Pero kahit na ganoon ay ang tadhana ay may ibang plano para dito sa prinsipeng ito. You see, mula pagkabata ay literal na masasabi nating ang The Sleeping Prince ay ipinanganak na may golden spoon. Pero kahit na ganoon ay pinapanatili ng kanyang mga nakakatandang hari na siya ay disiplinado at naaayon ng kilos at galaw sa isang royal blood na prinsipe. Maganda ang takbo ng pag-iisip ni Al-Walid. Biruin mo na kahit prinsipe ay ang isa sa pinakanaging pangarap niya noong kanyang kabataan ay maging sundalo. Hindi porket prinsipe siya ay nasa kung saang palasyo lang siya na nakaupo at nagmamando ng mga sundalo. Ika niya buddy ay gusto niyang ipaglaban ng Saudi Arabia at magbigay ng pride para sa kanilang bansa. Just like any other boy na ipinanganak sa mundo ay lumaki siyang naglalaro, nakikipagkaibigan, nasusugatan, dinidisiplina at dumadaan sa pagiging adolescence. At buddy, he remains true to his words na magbigay ng pride sa kanilang bansa. Noong 2005 kasi sa edad na 15 years old habang unti-unting tinutupad ang kanyang pangarap na maging military cadet ay habang nasa London nagmi-military training ay nasangkot siya sa isang seryosong banggaan habang sakay ng kotse. Nakaligtas ang prinsipe sa pangyayaring ito pero kalaunan dahil sa grabe ng tinamong tama sa ulo ay yung mga doktor na unang tumingin sa kanya ay inilagay siya sa kung tawagin ay medically induced coma. Hindi lang yon dahil nagbigay din ng babala ang mga doktor na tumingin sa kanya na bagamat nakakoma ito at may aparato na pinapanatiling buhay ang prinsipe ay sinabi ng mga doktor na hindi na ito magtatagal ng 48 hours o 2 araw sa kanyang kalagayan. But the prince proved them wrong dahil makalipas ang 2 araw ay buhay pa rin ito. However, ang 48 hours o 2 araw ay tumagal ng ilang linggo. Ang linggo ay tumagal naman ng ilang mga buwan. Ang mga buwan ay naging mga taon at ang mga taon ay naging mga dekada. Si Prince Walid ay through the days and years ay nanatiling nasa vegetative state o kung tawagin natin ay lantang gulay habang nasa ospital. Hindi makagalaw, hindi magising at hindi makapagsalita. Pero ang kanyang pamilya, especially yung kanyang tatay, ay hindi pinanghinaan ng loob. Gamit ang kanilang yaman at pinanghahawakang katiting na tsansa na siya ay magigising sa kanyang pagkakakoma ay ipinagpatuloy nila ang gamutan. Sa totoo niyan, matapos kumontak ng mga sobrang gagaling na doktor mula sa iba't ibang mga bansa doon sa London ay kalaunan ay naisipan nila na ilipat si Al-Walid sa mismong hospital na pagmamay-ari ng kanilang pamilya.
Ito ay sa Abdulaziz Medical City sa Riyadh. Inimport nila ang mga top tier at pinakamagagaling na doktor mula sa iba't ibang mga bansa upang gamutin, alagaan at subukang gisingin ang kanyang anak. Kasabay nito ay sa loob ng kwarto kung saan nakahimbing ang prinsipe ay hindi lilipas ang isang linggo na hindi magkakaroon ng kung tawagin ay intercession sa loob ng hospital. Pagdarasal ito buddy na dedicated para lang sa prinsipe. Nananatiling naka-life support ang sleeping prince round the clock mula umaga, hapon at gabi. And all of this effort, millions and millions of money spent sa pangyayaring ito buddy, ay the only results we have is a mere movement. Hello. Let me see. Hi. Hello, Didi. Hi. One more. Oh, higher. Higher, Didi. Oh. Paminsan-minsan ay nakikita nilang na igagalaw ng prinsipe ang kanyang mga daliri, kaunting hand movement, and so on so forth. Every little thing buddy ay nakamonitor dito sa prinsipeng ito mula sa paghinga, heartbeat, kaunting movement ay 24 hours closely monitored. Andyan nga't sa maniwala man kayo o sa hindi ay sa pagsasaliksik ko tungkol sa kwentong ito ay aabot ng 500,000 pesos every single day ang gastos ng mga magulang ni Sleeping Prince sa buong pangyayari. So to give you a little bit of perspective buddy, ay 500,000 every single day multiply by 365 days tapos imumultiply mo ulit ito ng 20 ay basta buddy, unfathomable, hindi maarok ng kapasidad ng utak ko kung magkano ang gastos ng royal family sa pangyayaring ito sa kanyang anak. And all of this effort, all of this gastos ay leads to this point. Ang part na pinaka nakakalungkot, tulad ng nabanggit ko kanina buddy, ay you have to put yourself sa sitwasyon nung tatay ni Sleeping Prince. Imagine waiting for years or even decades since 2005. 43 years old pa lang noon ang kanyang tatay. Ito ang pinakausong phone. The new dual-band Nokia phone. Fun outside, serious inside. With Nokia picture messaging and long operating times. And express-on covers you can change on both sides. Nokia, connecting people. Ang pinakamabilis na internet noon ay aabot lang ng 2 Mbps. Experience high-speed surfing and features never before available through a dial-up connection for only $14.95. Net Zero High-Speed 3G, the third generation of internet access. At ang pinakamagandang quality ng video sa mga cellphone ay ganito lang. You get the idea buddy. The point is ay napakarami ang nangyari sa loob ng 20 years. Siguro may ilan sa inyong mga nanonood ang hindi pa ipinapanganak o di kaya naman wala pang ulirat noong 2005. Pero biruin mo 63 years old na rin yung tatay ni Sleeping Prince. Pero July 19, 2025 ay at the age of 36 years old ay tuluyan nang ang tinaguriang The Sleeping Prince ay makakapagpahinga na ng tuluyan. Ang announcement ay ipinost mismo ng kanyang tatay sa X o Twitter at sinabing, "With hearts full of faith in God's will, we mourn the death of our beloved Al-Walid." Ang funeral prayer buddy ay ginanap sa Imam Turki bin Abdullah Mosque kung saan inatendan ito ng iba't ibang mga prominenteng tao sa sekta ng mga Muslim. Hindi lang yan dahil kabilang rin ang mga citizen ng iba't ibang mga relihiyon. Andyan ang mga Katoliko,
Christian, etc. Dahil kung iisipin mo kasi, hindi lang ito basta tungkol sa pamamaalam ng isang tao, kundi bukod sa pakikiramay ay isa rin itong simbolo ng walang hanggang pagmamahal, paghihintay ng 20 years ng isang tatay para sa kanyang pinakamamahal na anak. At ayun lang ang gusto kong sabihin, talaga namang nakakaiyak ang kwento natin ngayon. Pero muli ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.